na talaga na ito at kung gusto mga nakikinig sa ating mga ka-enjoy sa maligayang araw po ng Panginoon sa araw. Muli tayo nagagalak po dahil Thursday at ang bawat Thursday sa atin ay isang itagip sa atin ang liwan na pinamako sa ating Panginoon. Magpakakataon sa atin ang itagip ay nito grace at mapalakas ang ating spirito sa ating pananampalataya sa ating pamilya sa ating perspektiba ang bayan. Sa Thursday na ito, tayo po ay babalik sa ating serye. Kung meron tayong dalawang serye, isang serye sa sa web na ating Pastor Pawanan ay serye mula sa aklat ng Hosea, Hosea sa Ingles, sa kaunina ng ating kapatid na si Cristo, ating pastor and prayer. Sa Lord's Day nito, nandun na tayo sa chapter 4, pagbasahin natin yung bahagi, verses 1 to 10. Talata 4, ang talata 4, talata 1 hanggang 10, sa pag-aaral natin ng magata ang gabahin po sa pagpapakasalanan. Sa ating mga buditin po na ating bahagi, muli, doon sa mga bahagi na pa-asterisk, tayo ay patayo, wala asterisk tayo. At doon naman sa may mga plus sign, tayo ay magkakaroon ng sabayan congregational na pagpipila. Muli po sa ating sa bawat isa na narito, ay sundan na lang po natin ating bulitin. Nandito ating mga text mula sa saling Tagalog na nalimbag ng year 2001. Nandito ating mga awit galing sa Psalter Hymnal, na ating mga panalangin. Ating Fredong Luceno, na isimple na ating sakambutin mamaya. Sa ating panalangin ay muli pagkatapos na ating prayer proper ay sasambi tayo ng the Lord's Prayer so we come to Jesus. At pagkatapos nun ay aawitin natin ang hymno bilang tugon, hear our prayer. Paalala po sa bawat isa na sa ating tahanan ay sanatiling na kami sa ating pagkuri. Maaari po ay gusto ng camera upang kakitaan tayo. At doon naman sa mga narito sa rapat po sa pag-register at pag-sunod sa ating patuloy na protocol sa ligtas na in-person gathering po natin. Tayo po tumayo sa ating panimulang awit. Awitin natin awit na How Blessed Is You Christmas. Galing po sa Psalm 13. Sa Psalm 13 na ito, matatagpuan sa number 55. Awitin natin stanzas 1, 2, and 3. That's really for him who sits holy before the sun. Bless you, no welcoming shall reach them, nor cause their hearts to fear. In thee, O Lord, I
me from living. It's all the praise of my heart will cry. Sabihin mo tayo ng At ngayon, sa araw ng Panginoon, tayo tinatawag sa itong gatin at sa ating paglapit sa kanyang trono ng biyaya ay patuloy na pinapaalala sa atin at siya ang tumawag sa atin. Kaya nararapat lamang na lahat ang tuntunin na ating gagawin sa pagpapalala sa kanya ay naayon lamang sa prinsipyo ng kanyang written word na ibinigay sa atin. At kung wala doon, at hindi sinuhulutan ay hindi natin ginagawa at hindi ito sa pamagitan ng ating mga invensyon o invento ng ating mga magsalang kaisipan, kundi mula sa magalasalta ng ating Panginoon. Kani kayo, purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na lingkod ng Panginoon, na nakatayo sa gabi sa bahay ng Panginoon. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong banal, at ang Panginoon ay papurihan. Pagpalain ka nawa ng Panginoon mula sa Sion. Siyang gumawa ng langit at lupa. Siya na tumatawag sa atin sa isang bahid ay nagmumula ng ating mga saklodo. Sa kanya natin matatagpuan ang suspena sa ating mga pisikal na pangangailangan at higit sa lahat ang ating mga pangangailangan spiritual. Ang ating mga mata ay sa buong itigin. Ang ating mga saklodo ay saan nanggagaling? Oras sa atin ang buwan sa Panginoon. At sa paglapit natin sa trono ng biyaya at kahabagan ng Panginoon, tayo ay binabati at sa pagbati nito na mayroong kalapit na pagpapala. Si Pablo at si Timoteo at sa mga alipin ni Cristo Jesus sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nasa Filipo, kasama ang mga obispo at mga diakono. So may dalawa ang biyaya at may mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong sa Cristo. Tayo po ay kapasimula sa panalangin. O ang matalangin, ang inyong salita ay pakdal. Nagpapanumbalik, makaluluwa. Nagpapantang sa anal at nagliliwanag sa mga mata ng buhay. At kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan sa sino mang nananampalataya. Gayon pa man, kami ay likas sa bulag at walang kakayahang gumawa ng anumang mabuti. At kayo ay saklolo sa kanila, lamang na may bagbag at nagsisising puso at ginagalang ang inyong salita. Kaya na kami ay nagsusunamo na inyong loobin na paliwanagin ang aming mga madidilim na kaisipan sa pamagitan ng Espiritu Santo at bigyan kami ng mapagpakumbabang puso. Palayaan kami mula sa lahat ng pagiging mapagmataas at sa karunungan na ayon sa laman. Nang kami na makikinig sa inyong salita, ay maunawaan namin ito ng tama at pamahalaan ang aming mabuhay sa pamagitan nito. Inyong loobin din at inyong biyaya ay panumbalikin silang naliligaw mula sa katotohanan ng kaming lahat sa pagkakaisa ay pagsilbihan kayo sa tunay na kabanalan at kaluwian sa lahat ng araw ng aming mga buhay. Ang lahat ng mga bagay nito ay aming hinihiling alang-alang kay Kristo na nangako na pakikinggan kami at tinuruan kaming manalangin sa kanyang pangalan. Amen. At sa pag-awit natin ang awit ng papuri sa inyong Psalter hymnal ay ito ay nasa number 1. Awitin mo natin stanzas 1 to 3 hanggang sa Psalm 1. Unang Salmo. That man is God. From Spirit's gracious feet, who will not stand in weekend and who shuns the scorner's teeth. He rests his
with gladness day and night. That night storm is like a tree set by the riverside. Its deepest range tradition and as its words abide. Mari po tayong po. Dapat po tayo sa ating pagbasa natin. Pagpapaya ng kasalanan. Tuloy po meron tayong mga issue sa ating audio. Nangyari po siya ay sabihin lang po natin sa chat na maalit yung kapatid na Chris at Elder Joseph. Patuloy pa natin tinitingnan po para ma-improve yung sound quality at video quality din po sa mga susunod pa ang video. Sa ating parang malakad na damo na yung kasalanan. Pero ito yung bahagi, yung pagbasa ng kautusan ng Panginoon. Pangalawa, yung paglingi ko ng ating kapatawaran. At tatlo, yung katiyakan mula sa mga na tayong may tinatawag nilinis sa ating. Ang kautusan natin ko sa ay mula sa Efeso, ang nakaapat, talata 2, ang susunod na kabanata, talata 2. Pagpasa po natin ito ay maging paalala sa atin ng ating pagiging makasalanan sa ating sarili. Tulad din ang sinabi natin sa ating panalangin. Ating walang kakayahan, ating kawalan ng pag-asa. Ngunit ito rin ay nagkasabi sa atin na tayo ay pangkailangan ng tagapagligtas sa Panginoon. At sa ating pong mga mananampalataya, ito ay nagsisilbing pamantayan para tayo dapat mabuhay ng kanyang mga anak. Kausap ko ng Panginoon at maging mabait kayo sa isa't isa, mga kapatid, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kaya kayo tumunod sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal na tumakas kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at binigaya kayo ng sarili para sa atin bilang ng pagpapatawad sa Diyos upang maging sa inyo na masarap na amoy. Saglit na po na ayusin lang yung audio para mas malakas. Ayan. Hopefully po mas malinaw po, no? Inayos lang po yung mikropono doon sa ating speaker. At para mas maganda rin yung tunog niya doon sa ating mixer. At yaman narinig po natin ang kautusan ng Panginoon, tayo po'y lumapit at hingin ang kanyang pagpapatawad. Nandito po sa ating bulletin yung ating panalangin. At ako po ito'y maging panalangin natin bilang mga individual at bilang isang iglesia na tinawag niya sa lugar na ito. Sabay-sabay po nating sambitin ang paghingi ng kapatawaran. O Panginoon Diyos at mabiyayang Ama, nalalaman namin na hindi niyo niloloob ang kamatayan ng makasalanan pagkus na siya ay tumingin sa inyo at mabuhay. Nalalaman namin na ang inyong habag sa mga tumitingin sa inyo ay walang hanggan at kaya kami naglalakas loob na tumatawag sa inyo mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Nagtitiwala sa aming tagapamagitan si Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nagtatanggal ng kasalanan ng sanlibutan. Nananalangin kami na kayo sa pagpapatawad sa lahat ng aming mga kasalanan, alang-alang kay Kristo, ay mahabag sa amin sa aming mga kahinaan. Hugasan ninyo kami sa dalisay na bukal ng kanyang dugo, nang kami maging malinis at puti tulad ng niebe. Takpan ninyo ang aming kahubaran ng kanyang pagiging walang sala at katuwiran sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Iligtas ninyo ang aming pangunawa sa lahat ng pagkabulag at ang aming mga puso sa lahat ng katigasan ng kalooban at pag-aaklas. Amen. Ang katiyakan ng kapatawaran para sa verse na ito ay mula sa unang Juan, Kabanata 1, talata 5 hanggang 7. Ito po ang mabuting balita para sa atin. Narito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo ay aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa Kanya at tayo lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan.
Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niyang na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ay lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Sa bawat isa po sa atin na nabibigatan sa ating kasalanan o para bang walang pag-asa na dala-dala ang bigat ng ating konsensya, ito po mabuting balita. Sa lahat sa ating nananampalataya kay Kristo ng tunay, ang anak ng Diyos, siya ang naglilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Siya ang kordero ng Diyos, ang ating tagapamagitan. At sa kanyang pangalan lamang ay meron tayong ganap na kaligtasan. Salamatan po natin Panginoon sa awit. Tayo po'y tumayo. Awitin natin ang versification dito ng Psalm 69, Though I am poor and sorrowful. Sa ating Psalter hymnal, nasa number 128 po ito, stanzas 1, 2, at 3. Tayo po'y makaupo. Patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa pagpapahayag ng ating pananampalatayang Kristyano. Patuloy natin inaaral ang reformasyon, ang papahayagang Belgic sa ating Sunday School. Ngunit maalala din natin kung babasahin natin yung mga sinulat ng mga nauna sa atin, paulit-ulit na sasabihin na sila ay pagpapatuloy lang ng pananampalatayang Kristyano na minana nila doon pa sa mga nauna sa atin. At sa pagsambit natin ng ating mga kredo, tulad ng ating sasambitin muli sa Lord's Day na ito, ang Nicene Creed sa wikang Filipino, ay hindi lang tayo basta nagpapasalamat sa Panginoon, hindi lang natin ito ginagawa dahil ito'y nakaugalian. Ginagawa natin ito dahil tayo nakikiisa sa iglesyang pangkalahatan, o banal na iglesyang laganap sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ito po ang buod ng ating pananampalatayang Kristyano na ating pinangangalagaan, ating minamahal, at sa biyaya ng Panginoon atin ding ipapasa sa mga susunod pang salinlahi. Sa bayan ng Panginoon na nasa lugar na ito at doon din sa mga nanonood via Google Meet, ano ang inyong sinasampalatayanan? Sumasampalataya ako sa isang Diyos, ang amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at ang lahat ng mga bagay na nakikita o di nakikita. At sa isang Panginoong Jesucristo, ukol na anak ng Diyos, pinanganak na Ama bago ang lahat ng sanlibutan, Diyos mula sa Diyos, liwanag mula sa liwanag, totoong Diyos mula sa totoong Diyos, ukol na anak na hindi nilikha, na kaisang kalikasan ng Ama, sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng mga bagay, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit at nagkatawang tao. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, mula kay Birheng Maria ay naging tao. At ipinako rin sa krus sa ilalim ni Poncio Pilato. Siya ay nagdusa at inilibing, at sa 7 araw siya ay nabuhay na muli ayon sa mga kasulatan. At umakyat sa langit at nakuluklok sa kanang kamay ng kanyang Ama. At siya ay babalik na may kalwaltian upang hatulan ang mga buhay at mga patay. Ang kanyang kaharian at walang hanggan.
At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na kasama ng Ama at ng Anak ay sinasamba at niluluwalhati, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako na may isang banal at apostolikong iglesyang laganap. Kinikilala kong bautismo sa kapatawaran ng mga kasalanan at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga patay at ang buhay sa sanlibutan darating. Amen. Amen. Patuloy nating pasalamatan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya ng bahagi ng mga biyayang tinatanggap natin dala ng Kanyang sovereign na providensya sa atin. Mula po sa mga Hebreo, Kabanata 13, talata 15 hanggang 16, ito ang sabi sa atin at tagubilin sa atin bilang mga tinubos ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan niya ay maghandog tayong patuloy na alay na pagpupuri sa Diyos. Sa makatuwid ay ang bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Ito pong pag-aalay nating kaloob, sabi dito, ito ay mga handog sa Panginoon na kalugod-lugod sa Kanya. Sa pamamagitan po nito, ay patuloy natin natutulungan ang ating ministry sa lugar na ito at gayon din sa mga pangailangan na temporal ng ating mga kapatiran kung ito ay kinakailangan. At alam natin, naging hamon itong pandemic na ito sa isa't kalahating taong nagdaan. Marami sa atin may mga nawalan ng trabaho, nagkaroon ng hamon. At pero ang Panginoon ay patuloy na nagpo-provide sa atin at yung ating pangailangan ay nagpapatuloy pa rin. At nais natin itong magpatuloy, hindi lang para sa atin at lalo na doon sa mga anak natin, oras na maayos itong sitwasyon na ito at sila ay makasama natin sa sama-sama pagsamba. Nandito po sa ating bulletin, sa page 7, yung ating bank account at ating GCash account na ginagamit natin at pinamamahalaan ng ating mga deacon para sa ating offering. Mag-alok tayo ng 1 minuto para sa ating offering. Dako po tayo sa ating panalangin ng kongregasyon. At tulad po ng nabanggit natin sa ating group chat kahapon, isama natin yung patuloy natin pinapanalangin yung ating mga kapatiran na merong sakit, karamdaman, at meron na tayo ilang mga idadagdag. Yung ating mga kapatid na nasa malayong lugar, yung ating mga kapatiran na dumaan sa matinding pagsubok, magbalitaan natin na pumanaw po ng isang araw si Sister Hazel Fernando. Siya po ang buting asawa ni Elder Ronald at sa mga matagal na sa inyo dito sa membership, siya po ang nag-aasikaso ng mga logistics pagkain noon tuwing tayo ay merong mga conference at mga retreat at mga missionary activities mga nung panahon na yon. Dalangin din natin patuloy na kalakasan ni Brother JP Manuel, kanilang buong sambahayan, dumaan din sila sa sakit. At ganyan din si Sister Myla Pantalyon, meron din siyang karamdaman. Sister Myla Tamayo sa mga kasamahan natin. Sister Myla Pantalyon na ngayon at ang pangasawa niya si Brother Jeff Pantalyon. Dati rin natin kasamaan dito at nandun na sa Malolos Church. Patuloy nating idulog ang gawain ng reformasyon sa ating bayan, mga namumuno sa atin at pagtatagumpay ng ating bayan laban sa pandemic na ito, sa COVID-19. Tayo po lahat ay manalangin.
Aming Panginoon, muli kaming lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Salamat Panginoon sapagkat sa nagdaang linggo na kami ay exposed sa iba't ibang mga puwersa ng kasamaan, iba't ibang influence ng sanlibutan, ay madali kami makalimot ng aming mga responsibilidad, aming mga tungkulin bilang mga mananampalataya. Napakadali sa amin malagay ang aming mga paningin sa mga bagay na sanlibutan at malimutan ang mga bagay na pangmatagalan, ang inyong mga pangako para sa amin. Kaya kami nagpapasalamat sapagkat ang araw ng Panginoon na inilagay niyo sa simula ng bawat linggo ay nagsisilbi sa aming paalala na kami ay hindi namin pag-aari aming sarili sapagkat kami ay tinubos na at ganap na niligtas na aming Panginoon Jesus. Panginoon, sa mga bagay na ito, kami po ay inyong patawarin, kami po ay inyong linisin, at ang aming mga isip ay patuloy inyong paliwanagin na inyong salita. Aming puso ay ilayo nyo sa mga pagnanais na gawin ng masama at patuloy kami nakatayo sa ilaw at pundasyon ng inyong salita. Salamat Panginoon sapagkat sa linggo nagdaan, kayo po ang patuloy niyo hinayagan inyong sarili sa amin bilang aming tanging provider at aming mananubos at tagapagligtas na patuloy na umaalalay sa aming pilgrimage bilang mga mananampalataya patungo saan sa ipinangako niyong tahanan sa amin sa langit. Panginoon, tulungan niyo po kami na sa aming pananalangin bilang isang kongregasyon, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, kami ay lumapit sa inyo na may tunay na pananampalataya, walang pagkukunwari, at huwag kami manghinawa, Panginoon, sa pagtawag sa inyo sapagkat kayo mabuti at patuloy niyong binibigay ang mabuti lamang para sa inyong mga anak. Kami po ay dumudulog sa inyo sa patuloy na kagalingan sa mga kasamahan namin na may karamdaman o dumaan sa karamdaman o nangihina man, nanlulumo, ang patuloy niyo pong pag-iingat sa Sambahayang Aguado, lalo na po sa paglaki ni Rob, sa kanyang pag-aaral, sa kanyang patuloy na paggaling, at ang dalangin namin ang patuloy na katatagan at kalakasan ng kanyang katawan, ng kanyang buto, at hindi ito makasagabal sa kanyang patuloy na pagkatuto sa paggabay ng kanyang mga magulang at ng kanyang kuya at ate. Dalangin namin ang patuloy niyang comfort at kalakasan sa buong pamilya Aguado, sa panguna ni na Tito Edmond, na Tita Adora, ni Deacon Paul, at ni Kate, at patuloy niyo pong patatagin ang kanilang pananampalataya. Pakaingatan niyo po si Ate Ana May, ang kanyang dalawang anak din, kanyang covenant children, at sila ay samahan ninyo sa kanilang mga ginagawa. Ang pag-iingat niyo po, ang kagalingan, kalakasan kay Sister Liz, na nasa Australia, at ang pag-iingat niyo sa kanilang pamilya, sa mga oras na ito na sila din, siya rin ay nagkaroon ng karamdaman. Kalakasan Panginoon para kay Nanay Ising sa kanyang salamat po sa kanyang kagalingan at patuloy na pagpapalakas at aming dalangin ay magpatuloy pa ito at siya ay lalo pang maging malakas para sa kanyang mga ginagawa sa kanyang tahanan sa pag-aalaga din kay Sophie. Hindi po patuloy na kagalingan kay Nanay Remy at sa mga kasamahan niya sa sambahayan, lalo sa mga bata na nagkasakit din, at patuloy na mabalik po sa normal ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Patuloy pong kalakasan din sa mga kasamahan namin, sa mga magulang nila na dumaan din sa karamdaman, sa mga magulang, Brother Pau, Abdon, ni na Sister Iya, at gayon din salamat po Panginoon sa maayos na findings sa tatay ni Brother Nudge, at ang patuloy na kagalingan din ay sumama sa kanyang tatay na si Tatay Noel. Ingatan niyo po si Deacon Jerome, kanyang mother-in-law, kay Sister Pum, at ang patuloy namin pagpadalangin ang pag-iingat niyo po sa mga buwan na susunod lalo kay Sister Joni sa kanyang pagbubuntis. Pakaingatan niyo po ang kanilang anak ni Brother Chris, at ang dalangin namin ang maayos, ligtas na kapanganakan po sa kanyang kabuhanan. Kayo Panginoon ay patuloy na lumalapit pa rin para sa pag-iingat ninyo kay na Kuya Ariel, kay na Brother Carlo na nasa Toronto, na sa malayong lugar sila sa mga oras na ito. At sa panahon ng kanilang pag-iisa, ay patuloy niyo pong ang inyong salita ang maging pagmumula ng kanilang gabay, ng kanilang kagalakan, ng kanilang kapayapaan.
At salamat Panginoon sapagkat kayo rin po ang nagdala sa amin kapatid na si Brother Carlo na makahanap ng isang iglesyang reform doon sa Toronto at na unti-unti naging kapahagi siya ng pamilya doon ng mga mananampalataya. Dalangin namin Panginoon ang iyo ring paggabay, pag-iingat at karunungan para sa mga kasamahan namin naghahanap ng trabaho sa oras na ito at mahanap nila ang trabaho na kanilang kailangan. Lalo po Panginoon ito sa pagtatapos na naman ng taon at magkakaroon ng maraming mga pagbabago sa mga industriya, sa mga kumpanya at makahanap sila ng trabaho bago magtapos ang taong ito. Sa bawat isa sa aming kanya-kanyang pagtawag, ay bigyan niyo po kami ng katapatan, ng kalakasan bilang mga mabubuting katiwala. Ito man ay sa aming trabaho at sa aming mga kanya-kanyang responsibilidad, maaaring bilang mga magulang, bilang mga kapatid, mga anak, kaanak, kamag-anak, kaibigan, kaklase, kaopisina, miyembro ng iglesia. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa mga maraming pagtawag na yan, na maging matapat po kami at alalahanin na ginagawa namin lahat ng ito sa pagsisilbi namin sa aming kapwa, ultimately para pang sa inyong kaluwalhatian. Tulungan niyo rin po kami na sa lahat ng ito, huwag kami magtiwala sa aming sariling lakas at kakayahan at ituring namin palagi na kayo ang pinagbumulan ng lahat ng mga bagay na ito. Lahat ng tinatanggap namin, inyong kaloob, ang aming pagpapalang mga tinatanggap sa araw-araw, ito lahat ay walang kabuluhan kung wala inyong pagpapala. Kayo lang Panginoon ang nagbibigay sa amin ng kakayahan na mga bagay na ito at kakayahan din na ma-enjoy sila alang-alang sa inyong kaluwalhatian. Samahan niyo po ang aming mga anak, lalo na po doon sa aming mga teenager na nag-aaral ngayon, na marami sa kanila nakapahayag na rin ang pananampalataya bago nagsimula ang pandemic na ito. Ingatan niyo po sila sa mga hindi magagandang impluwensya na dala ng kanilang panahon at patuloy silang magtiwala sa pagtawag sa kanila at alalahanin ng kanilang bautismo na kung saan ay patuloy na nagpapaalala sa kanila ng sila'y inangkinin nyo at sa pamamagitan ng pananampalataya sila rin ay hinugasan sa kanilang kasalanan kung paano kanilang mga magulang na nanampalataya sa iyo ay hinugasan nyo rin sa kanilang mga kasalanan. Panginoon, kayo po ay nagsusumamo sa inyong pag-iingat, paggabay sa mga maliliit pa naming mga anak, kina Abby, kina Sophie, kina Bryle, kina Debbie, kina Laura, kina Idalet, at sa iba pa naming mga kabataan na nasa aming authority at influence. Ito po, Panginoon, ay isang malaking hamon sa mga magulang at tulungan niyo po ang mga magulang sa amin na maging matapat sa pagtuturo sa kanila na itong aming pakikinig sa inyong salita, kanilang pakikinig bagaman virtual, ay maging okasyon upang maitanim ang inyong salita sa kanilang mga puso. At sila rin ay lumaki sa pagkakilala sa inyo tulad ng kanilang mga magulang. At lahat po kami, kasama ang matatanda, magulang, mga individual, mga may asawa, mga anak, ay sama-sama makabalik sa itinakdang panahon sa lingguang pagsamba. Gayun pa man, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pakinabang ng teknolohiya na kahit hindi kami lahat makasama sa lugar na ito, ay ginagamit nyo ito upang makapaghatid ng salita sa bawat isang tahanan. Salamat, Panginoon, sa gawain sa lugar na ito. At gayon din po sa aming matuloy na maayos na relasyon sa may-ari ng lugar na ito, ang Dutch community, sa panguna ni na Pastor PJ. At dalangin namin patuloy niyo pong pagtibayin sa susunod pang taon. Dalangin namin ay inyong patuloy na karunungan, katatagan, katapatan sa mga leader ng aming mga kongregasyon, sa aming mga pastor, sa aming mga elder, mga deacon, sa aming mga pastoral intern din. Patuloy nilang ginajagel ang kanilang mga pagtawag sa pagsisilbi sa inyong bayan, sa inyong kawan na pinagkatiwala sa kanila. Tulungan niyo po na sa lahat ng kanilang pagpapasya, ito'y ayon sa mga prinsipyo ng inyong salita at huwag rin silang manghinawa sa paggawa ng mabuti sa pagtulong na lahat ng inyong bayan ay dumating sa tunay na pagkakaisa sa pananampalataya at sa maturity na tinuturo ng inyong salita. Sa panahong ito ng pandemic ay patuloy niyong gabayan ang kanilang mga pagpapasya na patuloy na isa-isip ang physical na kalusugan ng bawat isa, pero gayon din
ang spiritual na kalagayan ng bawat isa, na kami po bilang mga inyong anak, mga makasalanan, ay nangangailangan ng pakinabang ng kapahayagan ng salita, ng sakramento, ng banal na hapunan, at ang fellowship in person ng bawat isa bilang aming pagkain sa paglakad sa mundong ito. Gamitin niyo po ang means of grace na ito, aming mga gawain, aming Sunday school, aming prayer meeting na nagpapasalamat kami na ibalik sa aming sama-samang paglago, sa aming pagiging isa, at sa patuloy na pakikilahok namin sa mga gawain na ito. Panginoon, kami po ay nananalangin sa patuloy na pag-iingat nyo sa aming mga kasamahan din sa Malolos, na kami rin po ay binigyan nyo ng oportunidad na i-oversee habang sila pa ay walang pastor. At nagpapasalamat kami na sa aming pag-aaral ng reformasyon, hindi ito isang pangyayari na bagaman malayo, hindi ito distant sa amin, sapagkat kami mga anak ng reformasyon at kami ay tagapagmana ng pananampalatayang ito. At tulungan niyo po kami na pangalagaan ito, magalak dito, huwag magsawa, at patuloy itong ipangaral, isapamuhay, at ibahagi sa mga nakapalibot sa amin. Panginoon, kami po ay nakikiramay at nangihingi ng inyong comfort kay na Elder Ronald sa kanyang buong sambahayan, sa kanyang mga anak na si Faith at si Ron, sa pagpanaw ng kanilang ilaw ng tahanan, si Sister Hazel. Kayo, Panginoon, ay nagpapasalamat sa service ni Ate Hazel. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na gumamit sa kanya at nagbigay ng halimbawa sa bawat isa, lalo sa mga kababaihan, ng isang mananampalataya na ginagamit ninyo upang pagsilbihan ang bawat isa sa kanilang pangailangan. Dalangin namin ang inyong pag-iingat, pagsama sa kanila sa mga oras na ito. At Panginoon, ang inyong pangalan mabigyan lamang ng kaluwalhatian. Ang pagalingan din po para kay na Brother JP at sa buong sambahayan sa pagdaan din nila sa karamdaman. Salamat sa pag-iingat po sa kanila at patuloy nang nababalik ang normalcy sa kanila ring pinagdaan. Ang comfort din sa kanila sa pagpanaw ng kanyang mother-in-law itong mga nagdaang linggo. Dalangin namin ang kagalingan para kay Sister Myla na meron din karamdaman na pinagdadaanan. At ang paggabay niyo po sa kanya at sa kanyang kay Brother Jeff Pantaleon na dumaan din sa karamdaman. Sa panahon ito ng trial at affliction, ay kayo po ang magsilbing kanilang kalakasan at kanilang ilaw. Gabayan niyo po ang mga iglesyang kasamahan namin sa bayang ito sa gawain ng reformasyon, na manatili kaming tapat sa pagtawag, na bagaman kami maliit sa mata ng mundo, kami man ay parang insignificant. Kami, Panginoon, ay gumagawa ng mga bagay na may eternal at lasting value. Tulungan niyo po kami maging matapat sa mga bagay na ito. Ingatan niyo po, lalo na yung mga manggagawa, at sa panahon ito ng pandemic ay panusto sa kanilang mga pangailangan. Pakaingatan niyo po ang aming mga kasamahan sa iba't ibang lugar, ang banal na iglesyang laganap, lalo na po sa aming persecuted brethren. Ngayon, Panginoon, sa aming pagtingin sa kasaysayan, ito rin ay nagpapaalala sa amin na sa panahon ng pag-uusig sa iglesia ay tulay na dumadaan ang inyong bayan sa inyong paglilinis, sa inyong pag-mature ng inyong iglesia, at patuloy na lumalago ang gawain ito. Nakita namin ito sa early church, sa Reformation, sa mga nangyari sa nagdaang mga dekada, at sa ating panahon, sa aming panahon, na kung saan ang mga Kristiyano ay inuusig, ay doon lumalago ang inyong iglesia. Ang inyong kaharian ay lumalawak. Panginoon, tulungan niyo po kami bilang mga mananampalatayang Pilipino na hindi dumaranas sa mga ganitong pag-uusig, na mahalin namin itong aming kalayaan at gamitin ito, gugulin ang aming oras upang gawin ang mga bagay na tunay na makabuluhan para sa inyong kaharian at sa kapakanan ng aming kapwa. Sa panahon ito, Panginoon, ay na panahon ng takot, panahon ng pangamba, panahon ng sakit. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa inyo. Tulungan niyo po kami na sa kabila ng kawalan ng katiyakan ng mundong ito, ang aming buhay ay nasa inyong kamay, at kayo'y na aming saklolo ay hindi kami iiwan at pababayaan. Ano man ang mangyari, Panginoon, sa mga nagdadaang araw, na
patuloy na maring tinatakot kami ng balita na aming mga naririnig. Ito mang aming takot, Panginoon, ay inyong tanggalin at palitan nyo ng katatagan, ng katiyakan na nakasalig sa bato ng aming kaligtasan ng aming Panginoong Jesus. Pakaingatan nyo po ang marami sa amin na lumalabas, dala ng kanilang trabaho, mga frontliner, ang kagalingan po tulad ng aming nabanggit sa mga kapatiran namin na dumaan sa sakit at gayon din ang panusyo sa pangailangan ng mga kaanak. Dalangin namin, Panginoon, lalo sa mga naglalakbay sa lugar na ito, linggo-linggo, na ingatan nyo rin po sa sakit, sa kanilang paglalakbay, ilayo nyo dito. Ang comfort niyo po sa mga bawat isa at sa mga pamilya na nawala ng mahal na sa buhay dala ng pandemic na ito. Pagtibayin niyo po ang aming kalagayan, ang sistema pangkalusugan ng aming bansa at malampasan namin ito lalo sa pagtatapos ng taon. Bigyan niyo po ng karunungan, kausayan, integridad at katapatan ng mga namumuno sa amin, ang katatagan ng pamahalaan at ang paggabay niyo po sa aming mga leader. Una sa Pangulo, sa kanyang bise, sa mga namumuno sa national government hanggang sa mga lokal na pamahalaan na sa kanilang pagmamahala ay mapanatiling kapayapaan, kaayusan, at kami po mga mananampalataya mamuhay ng tahimik at ng walang takot at makapagbigay sa iyo ng papuri, pasasalamat linggo-linggo. At samahan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang mahirap na trabaho at paalala niyo sa kanila na sila ay accountable sa inyo sa kanilang ginagawa. Dalangin namin, Panginoon, na pagkaisayin niyo po ang aming bayan sa pagharap sa mga suliranin at sa mga nakikita namin sa social media sa pagdating na halalan. Tulungan niyo po ang sambayan ng Pilipino na maging matalino, maging pag-usisa at gamitin ang kanilang karapatang bumoto upang ihalal ang mga dapat na maupo. At kung sino man maupo, Panginoon, na aming susunod na leader, tulungan niyo po kaming magtiwala na si Kristo pa rin ang hari, ano man ang mangyari. At siya ang patuloy na maghahari, sino man ang mauupo. At ito ang aming comfort, Panginoon, na sa lahat ng mangyari, si Kristo ay para sa amin, kayo ay para sa amin. At hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan. Sa aming patuloy na pagsamba, na papasalamat kami sa inyong salita, sa lahat ng aming awit, sa aming credo, sa aming mga panalangin. At sa pagbasa namin ng pagpapatuloy ng talata, kabanata ng Oseas, kabanata 4, at sa panguna ng pangangaral ng aming kapatid na si Chris, tulungan niyo po kami na mamahinga sa inyong mga pangako. Ihayag niyo po ang aming mga kinukubling kasalanan, ang aming mga lihim na kasalanan, at ilagay niyo sa mapag-usisa niyong sa ilaw ng inyong salita. Kami po ay tumalikod dito at manali kay Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Sa bawat isa sa amin na hindi pa nakakasumpong ng tunay na pagliligtas, ay dalangin namin na ito na maging araw ng kaligtasan para sa kanila. Gamitin niyo po ang salitang ito para din sa alang-alang din sa aming mga kabataan, lalo sa mga maliliit na supling namin, at sila rin ay makakilala sa inyo. Basbasan niyo po, ganyan din ang aming uploading ng video na ito at kung sino man ang makapanood nito, ito rin ay maging pagpapala, maging means of grace para sa kanila. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus na nagturo sa amin manalangin sa ganitong pamaraan. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit ngayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ang aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga utang. Gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami dalhin sa tukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman. Amen. Tayo po tumayo sa pagbasa ng teksto ng Panginoon. Muli po tulad na nabanggit, tayo po ay nasa kaapat na kabanata ng Oseas.
At basahin natin yung talata 1 hanggang 10. At ito ang magiging reference text natin sa ating sermon. Ito po ang salita ng Panginoon sa wikang Filipino sa salin na nalimbag noong taong 2001. Dinggin ninyo ang salita ng Panginoon o mga anak ni Israel, sapagkat ang Panginoon ay may usapin laban sa mga naninirahan sa lupain, sapagkat walang katapatan o kabaitan man ni kaalaman tungkol sa Diyos sa lupain. Naroon ang panunumpa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Sila'y gumagawa ng karahasan upang ang pagdanak ng dugo ay masundan ng pagdanak ng dugo. Kaya't ang lupain ay tumatangis at lahat ng nakatira doon ay nanlulupaypay, kasama ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid. Pati ang mga isda sa dagat ay nangawala. Gayun may huwag makipaglaban ang sinuman o magbintang man ang sinuman, sapagkat ang iyong bayan ay gaya ng mga nakikipagtalo sa pari. At ikaw ay matitisod sa araw, at ang propeta man ay matitisod na kasama mo sa gabi, at aking pupuksain ang iyong ina. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman, sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, at tinatakwil din kita bilang aking pari. At yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, aking ding lilimutin ang iyong mga anak. Habang lalo silang dumarami, lalo silang nagkakasala laban sa aking papalitan ng kahihiyan ang kanilang kaluwalhatian. Sila'y kumakain sa kasalanan ng aking bayan at itinutuon ang kanilang pagnanasa tungo sa kanilang kasamaan. At magiging kung paano ang taong bayan, gayon ang pari, parurusahan ko sila dahil sa kanilang mga lakad at pagbabayarin ko sila dahil sa kanilang mga gawa. 10 sila'y kakain ngunit hindi mabubusog. Sila'y magiging tulad sa bayarang babae ngunit hindi dadami, sapagkat sila'y humintong makinig sa Panginoon. Pagpalain ng Panginoon ang pagbasa at pangaral ng kanyang salita. Bilang paghahanda, awitin natin ang hymnong Rock of Ages, Clef for Me, Psalter Hymnal nasa number 388. Awitin natin yung 3 stanza. Maligayang araw po ng Panginoon sa ating lahat. Isang biyaya na patuloy tayong nakakapag-tipon. Bagaman ay limited ang ating pagtitipon at hindi lahat pa ay makalabas dahil sa banta ng sakit. Isa pa rin nakakatuwa at nakagalak pa rin na tayo, may ilan sa atin ang nakapunta at
dito sa ating pampublikong pagsamba. Matapos ang ilang buwan, tayo po muli ay babalik sa ating pag-aaral sa aklat ni Propetang Hoseas. At ngayong araw ng Panginoon, ating pong aaralin ang 4th chapter, katulad ng binasa natin kanina, mula sa verse 1 hanggang verse 10. So bago tayo magsimula, tayo po muna ay panandalian manalangin. O aming Diyos na matuwid, Diyos na banal, kami ay nagbibigay papuri sa iyo dahil sa iyong kalinisan, sa iyong kabanalan. At dahil dito, nakita namin ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ni Kristo na nagbigay sa amin ng tunay na katuwiran. Kami ay nakakalapit sa iyo. Pagdasal at nakakausap ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nakakalapit kami ng walang may kalinisan dahil sa katuwiran na aming tinanggap. Ngayon, Panginoon, naway gabayan mo kami, buksan mo ang aming puso at isipan at ang mga taingang nakatuon sa pangaral ng iyong salita, naway lahat kami, ang iyong bayan, palakasin ang aming pananampalataya at sa mga hindi pa nagtitiwala sa iyo, naway ito ay maging araw ng kanilang kaligtasan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung titingnan natin ang panahon ngayon, napakarami ang maling paniniwala at kaisipan ang bumabalot sa ating mundo. Iba't ibang mga worldviews ang pinaniniwalaan ng madami. Of course, merong atheism, ang hindi niniwala na merong Diyos, ang agnosticism, pantheism, panentheism, na ang Diyos daw ay nasa loob ng mundo. Ang mundo ay nasa loob ng Diyos. Deism, humanism, at iba-iba pang iba pang isms like socialism, Gnosticism, at marami pang iba. Nandito rin ang Islam at ganoon din ang Judaism. Ngunit kung titingnan natin ang mga ito, kahit na may pagkakaiba-iba, ang lahat ng iyan ay relihiyong huwad. Ang Diyos ng mga ito ay ang kanilang mga sarili. Pero makikita din natin sa loob ng Christianity ang mga gantong paniniwala. Narito ang Roman Catholic Church, ang Iglesia ni Cristo, ang relihiyon dyan sa Davao, ang Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, maging ang mga Word of Faith movement na in the final analysis, sabi nga ni R.C. Sproul, in the final analysis, ay sinasamba ang mga sarili. At ganoon din ang sitwasyon sa panahon ni Hosea na propeta doon. Muli, propeta siya sa Northern Kingdom. At sa buong pag-aaral natin, kapag minimension ng Israel, yun ang tinutukoy dito. Ito na yung panahon na naghiwalay na ang buong Israel. Northern Kingdom, ito ang Israel. At Southern Kingdom ay ang Judea. Ito ay ang Northern Israel nasa ilalim ng paghahari ng panahon na yun ni Jeroboam II. Kung saan, kung babasahin natin ang 2 Kings 14 or chapter 14, makikita natin dito yung estado ng Israel ayon sa paghahari ng haring ito ni Jeroboam II na siyang dahilan ng propesiya ni Hosea sa kanila. Ngayon, sa chapters 1 to 3, pinag-aralan natin ang mga oracles, specifically para kay Hosea at sa kanyang pamilya na sumasalamin sa relasyon ni Yahweh at ng Israel. Nakita natin ang parusa ni Yahweh sa Israel dahil sa mga kasalanan nito. Pagdating naman sa chapter 3, nakita natin ang isang pag-asa. Actually, latter part ng chapter 2, at papatungong chapter 3, nakita natin ang pag-asa na mariredeem ang Israel sa illustration ng pag-redeem ni Hosea sa kanyang asawa. Ngayon, pagdating ng chapter 4, from Hosea, yung mga oracles kay Hosea, ang mga sumusunod na mga salita sa chapter 4 ay hanggang chapter 14 ay para naman sa Israel mismo or sa mga Israelita.
Ngayon nagsimula ang chapter 4 sa mga salitang, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon, o mga anak ni Israel. Ang salitang dinggin ay actually mahinang translation dahil ito ay dapat nagpapahiwatig ng isang utos. Kumbaga, command siya sa halip na hiling or request na kung ano yung na-express ng salitang dinggin. Kaya sinabi dito ni Hosea, mga anak ni Israel, literally, mga anak ni Israel, makinig kayo sa salita ni Yahweh. Isang pag-utos ng mayroong authority bilang kanilang Diyos. At this point, ang aasahan ng mga nagbabasa dito ay pagkatapos ng chapter 3, pagkatapos ng pag-asa ng magandang future, ang aasahan or natural na iisipin ng mga tao ay prosperity or mabuting magandang buhay or masaganang buhay, kaya yung mga pangako ng pagiging successful. Pero iba, nakita natin, iba ang sinabi ni Hosea. Dahilan ni Hosea kung bakit inutusang makinig ang Israel sa salita ng Diyos ay dahil, sabi dito, si Yahweh ay may paratang sa mga naninirahan sa lupain. Paratang sa bayan ng Israel. Ang mga salitang ito ay nagpapahiwatig ng isang lawsuit or demanda towards Israel. Ito ang madalas nakakalimutan ng marami patungkol sa tungkulin ng isang propeta. Iniisip ng marami ay ang pangunahing gawain nito ay magpahayag ng mga mangyayari sa hinaharap, mga future events. O yung tinatawag nating foretelling. Bagaman ito ay kanilang ginagawa, ang pangunahing trabaho ng mga propeta ay magsilbing mga, tinatawag nga sila ng mga theologians na covenant prosecutors, taga-usig ng tipan sa Tagalog. Pinapahayag nila ang mga tungkulin ng bayan ng Diyos na naaayon sa kanyang paikipagtipan sa kanila, o yung responsibility ng Israel towards God. Nire-rebuke nila ang mga hindi sumusunod sa utos ng Diyos at tumatalikod sa Kanya. At tinatawag silang magsisi sa kanilang mga kasalanan at bumalik at manampalataya kay Yahweh. At ito ang bungad ni Hosea sa mga taga-Israel. Kumbaga para siyang may warrant of arrest sa kanila na para sa bayan ng Israel, at sa halip na kumbaga pag binigyan warrant of arrest, sa halip na suspect pa lang na proven until guilty, sa mata ni Yahweh sila ay siguradong guilty na. At ang paratang ni Yahweh sa kanila ay, sabi, walang katapatan o kabaitan man ni kaalaman tungkol sa Diyos sa lupain. Walang nakakaligtas sa ating omniscient and omnipresent na Diyos. Lahat ay alam niya at nakikita niya. Sabi nga ni Job, nakikita ng Diyos ang lahat ng bagay sa silong ng langit. Kung kaya lahat ng nangyayari ay alam niya. Ngunit hindi lang ito limitado sa kanyang nakikitang panlabas, kundi pati na rin panloob. Sabi ng mga awit, nalalaman niya ang mga lihim ng puso. Kaya tunay ang paratang ni Yahweh sa kanila na hindi lamang externally, kundi internally ay walang katapatan, walang kabaitan. Actually, sa English translation, ang nakalagay ay no steadfast love. O walang kaalaman tungkol sa Diyos ng Israel. Sa katunayan, dahil nakikita ni Yahweh ang lahat, prinisenta ni Hosea, ayon kay Yahweh, ang mga kasalanan ng bayan. Sabi sa verse 2, naroon ang panunumpa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw, at pangangalunya. Sila'y gumagawa ng karahasan upang ang pagdanak ng dugo ay masundan ng pagdanak ng dugo. Dito sa verse na ito, kitang-kita na inaakusahan sila
ayon sa 10 utos. Kung saan ang panunumpa dito ay referring sa third commandment, ang pagsisinungaling ay 9, pagpatay ay 6, 6 commandment, ang pagnanakaw ay 8th commandment, at pangangalunya ay 7th commandment. At sa Hebrew, sa halip na sila ay gumawa ng karahasan na nasa translation natin sa Tagalog at sa maraming modern translations in English, ang tamang translation ayon sa mga kritiko ay labag sa hangganan or breaking bounds or broke bounds. Kumbaga, ibig sabihin, ang kanilang mga kasalanan ay labis-labis na. Parang yung sa 1 Corinthians, yung sinabi ni Paul, yung sexual immorality ng isa sa kanila ay even among pagans ay hindi na pag-uusapan kasi ganun kalala yung sexual immorality na kanyang ginawa. So ganun din ang pinapakita dito, labis-labis ang kanilang kasalanan ayon sa salita ng Diyos. Kumbaga beyond normal na yung kanilang behavior. At ganoon kalala ang estado ng pagkakasala ng Israel. Maliban dito, binigyang diin din ng huling mga salita ang pagkakasala ng Israel. Dahil ang literal na ibig sabihin ng mga ito, mga huling words ng verse 1 ay ng verse 2 ay ang literal translation, ang mga Diyos-Diyosan ay tabi-tabi na. Sinasabi ng mga kritiko, may pagkakamali ang pinagkunan ng Masoretic text regarding sa paglalagay ng vowels. Di ba, kung matatandaan natin, ang Hebrew text originally, consonants lang. Wala yung mga vowels. At pagdating ng around, I think, 600, year 600, doon lang nilagyan ng mga Masoretes yung mga vowels para mas maintindihan ng marami. Pero sabi ng ilang mga kritiko, may mga pagkaamali doon sa vowels na yun. Kung kaya, sabi nila, sa latter part na to, hindi siya blood follows blood, katulad ng nakalagay sa ating verse. Instead, ay dahil sa pagpalit ng vowels dito, ang ibig sabihin ay, ang mga Diyos-Diyosan ay tabi-tabi na. Kumbaga, labis-labis yung mga Diyos-Diyosan doon sa Israel. Ito ay alternatibong pagbasa ng mga salita ayon sa mga scholars na makita natin consistent sa sa konteksto at sa mensahe ng passage na ito. Kung saan sa huling bahagi ang verse ay nagpapakita ng kanilang pagsaway sa first to third commandment na meron silang ibang mga Diyos. At dahil sa mga kasalanan ito, parusa ang pahayag sa Israel na nasa verse 3. At ang mga parusang ito ay hindi bago sa Israel dahil hindi lamang ito dinasal ni Solomon doon sa pagkagawa o pagtatayo ng templo. Sila ay hindi parusahan sa halip na ipatawarin, na nagre-refer lamang siya sa covenant verses doon sa Leviticus at Deuteronomy. Sa Leviticus 26, 28, Leviticus 26, Deuteronomy 28 at 32. Kaya alam nila ang mga parusang ito. Alam nila ang consequence ng kasalanan nila. At sa pagkakataong ito, ipinapahayag sa kanila ang magiging parusa para sa kanilang kasalanan, sa kanilang pagbali sa tipan ng Diyos. Ngayon tayong lahat ay kapareho ng Israel sa mata ng Diyos. Tayo ay guilty for disobeying. Sabi nga ni Pablo, ang lahat ay nagkasala at nararapat lamang na makatanggap ng kamatayan. At walang makakatanggi na hindi natin alam ito dahil ang buong sanlilikha at konsensya ng tao ay nagpapahayag ng existence ng Diyos, na mayroong Diyos at ng pananagutan natin sa Kanya na pinapahiwatig ng ating natural na kaalaman patungkol sa katuwiran.
or righteousness. Walang sino man ang tunay na makakapagsabi na walang Diyos. At katulad ng Israel, lahat tayo ay nararapat na makatanggap ng kanyang puot at parusa dahil araw-araw tayong nagkakasala at tumatalikod sa Diyos. At sa halip ay araw-araw din tayong gumagawa ng mga Diyos-Diyosan na nagsisiksikan sa ating puso. Ngunit para sa mundo, ang tao ay natural na matuwid. Ito man ay nagkakamali, pero ito ay likas na mabuting. Kung titingnan natin yung State of Theology ng Ligonier last year, pinapakita dito ang majority, specifically kahit mga Kristiyano, ang nagsasabi na ang tao ay likas na mabuti. Nagkakamali, pero likas na mabuti. At hindi gumagawa ng mga malalang kasalanan katulad ng pagpatay, or siya ay mapupunta sa paraiso. Basta hindi ka pumatay ng mga ganong malalang kasalanan, siya ay mapupunta sa paraiso. O kaya dapat ay makalooban ng biyaya sa kanyang pagiging mabuti. Pero sa harap ng 10 utos, makikita natin na walang sino man ang nakasusunod dito. Para itong salamin, sabi nga sa exposition ni Calvin ng law, ang isa sa gamit ng 10 utos ay pinapakita nito kung gaano tayo kasama, kung gaano tayo kalayo sa expected na righteousness ng Diyos. Sabi ni Paul, di ba, hindi ko malalaman ang aking kasalanan kung wala ang law. Na tayo ay karapat-dapat sa lahat ng parusa ng Diyos, na dapat tayo ay nagtataka na sa dami at sa lala ng ating kasalanan, bakit pa tayo nabubuhay? Kaya katulad ng ginawa ni Hosea sa mga taga-Israel sa pagpahayag ng ating kasalanan sa Diyos, tayo rin ay tinatawag ng kanyang salita na magsisi sa ating mga kasalanan at kamunghian ito, at sa halip ay mamuhay ng may katuwiran. Subalit alam natin na kahit sa paggawa ng mabuti, ay hindi natin makakamit ang katuwirang ini-expect sa atin ng Diyos. Kung kaya si Kristo na anak ng Diyos ay naging tao, siya ay namuhay ng perpekto at tinupad ang katuwirang kinakailangan ng kautusan upang ang mga magtitiwala sa Kanya ay bibigyan ng perpektong katuwiran at habang buhay na justified at not guilty sa mata ng Diyos. Ngayon, katulad ng paratang ni Yahweh sa kanila, nakita natin kung gaano kalala ang kasalanan ng Israel. Pagdating sa verse 4, makikita natin ang dahilan ng paglala ng pagkakasala nila. Sabi sa verse 4, gayunmay, huwag maipaglaban ang sinuman o magbintang man ang sinuman, sapagkat ang iyong bayan ay gaya ng mga nakikipagtalo sa pari. Subalit ang verse na ito ay medyo malabo kung babasahin natin, diba? Na parang bakit parang hindi konektado? Ano bang ibig sabihin nito? Parang hindi aligned sa konteksto ng pinapahayag ni Hosea. Kaya sabi muli ng mga critics, ang tamang translation dito ay surely or sigurado sa isang tao ang Diyos ay makakahanap ng kamalian at ang Diyos ay magbibintang sa isang tao. At ikaw pari, laban sa iyo ang nakakita ng kasalanan. Sa verse na to, binibigyang diin ni Hosea kung sino ang pinaparatangan ni Yahweh, kung bakit labis ang pagkakasala ng Israel. Sa paggamit ng isang structure or parang poetry dito sa bahaging ito, tinatawag dito yung kayasem, na yung may parallel. Diba, makikita natin, pag tinignan natin sa original language, ang una dito ay someone o isang tao, tapos yung paratang ng Diyos, sa pang paratang ng Diyos, tas tao. Kumbaga, nakaganon siya. Ang structure niya.
At dito pinapakita niya na isang tawang may sala. At sabi ni Hosea sa dulong parte ng verse na to, at ikaw pare, laban sa iyo, ako nakakita ng kasalanan. At ang pag-ulit ng salitang ikaw ay nagbibigay diin lamang, lalo sa pare na siya ang may salarin o siya ang salarin ng pagkakalala ng kasalanan ng Israel. Dahil alam ng Diyos ang lahat, alam din niya ang lahat ng kamalian at may maibibintang siya sa pari ng Israel, na siyang sanhi ng paglala ng kasalanan ng Israel. Kung kaya sinabi ni Hosea ayon sa mga salita ni Yahweh, at ikaw ay matitisod sa araw at ang propeta man ay matitisod na kasama mo sa gabi. Sa Biblia, ang pagkakatalisod o pag-stumble ay nagpapahiwatig ng kahatulan ng Diyos, katulad ng parusa sa Leviticus 26 verse 37, kung saan nasabing magkakapisuran sila sa isa't isa na parang nasa harapan ng tabak kahit walang humahabol. Kahit na ang paratang ay sa pari, dito sa verse 5, kasama niyang hahatulan ang mga propeta dahil sa Israel, magkasama ang mga pari at mga propeta sa pagmiministeryo sa mga Israelita, sa pagbabasa, sa pagpapahayag at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. At sa pagkakataong ito, maging ang mga propeta ay tatanggap ng parusa. At sabi ni Yahweh sa pari, sa huling bahagi ng verse 5 at unang bahagi ng verse 6, ito ay dapat magkarugtong. Sabi niya, ikaw ay mawawasak sa takot, you will perish in terror, kapag ang aking bayan ay mawasak dahil sa kawalan ng kaalaman. Ito din ay makikita nating mas malinaw na translation ng verse na aligned sa buong konteksto ng passage at ng buong libro. Pahayag ni Yahweh, ang pari ay mawawasak sa takot, will perish in fear or in terror, na resulta ng pagsaway sa utos ng Diyos ayon sa Deuteronomy 28, na sabi dito, lahat ng mga sumpang ito ay darating sa iyo at hahabulin ka at aabutan ka hanggang ikaw ay mawasak, sapagkat hindi mo pinakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos at hindi mo tinupad ang kanyang mga utos at ang kanyang mga tuntunin na kanyang inuutos sa iyo. Ang iyong buhay ay mabibitin sa pag-aalinlangan sa harapan mo. At ikaw ay matatakot gabit araw, same language, at mawawalan ng katiyakan ang iyong buhay. Sa kinaumagahan ang iyong sasabihin, sana'y gumabi na, at sa kinagabihan ang iyong sasabihin, sana'y mag-umaga na. Dahil sa takot ng iyong puso na iyong ikatatakot at dahil sa tanawing makikita ng iyong paningin. Ang Israel ay mawawasak dahil sa pagbaliwala at kawalan ng kaalaman ng relasyon at pagkikipagtipan nito sa Diyos. At sinong may sala? Katulad ng sinabi ni Hosea, ang pari. At ano ang mismong kasalanan ng pari? Paratang ni Yahweh, sapagkat itinakwil mo ang kaalaman at iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos. Ang pari na dapat nagbabasa at nagpapaliwanag ng salita ng Diyos at itinuturo sa mga anak ni Israel ang lahat ng batas na sinabi sa kanila ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises ayon sa Leviticus 10. At dapat sila ay nagtuturo ng kanyang batas kay Jacob at ang kanyang mga kautusan sa Israel ayon sa Deuteronomy 33. Pero kung mga pari, hindi nila ginampanan ang responsibilidad nila, ang tungkulin nila. Hindi niya pinahayag sa Israel kung sino si Yahweh, ang lahat ng kanyang ginawa at ang pakikipagtipan niya dito. At sa halip ay itinakwil ang kanilang ang kaalamang ito na isang pagtatakwil sa covenant relationship ng Israel kay Yahweh. Kaya sabi niya, itatakwil din kita bilang pari. Ito ay pag-aalis ng biyaya kung saan si Yahweh ang kanilang bahagi or portion
at mana sa gitna ng mga anak ni Israel. At sa paglimot o pagsuway ng pari sa utusan ng Diyos, sabi din ni Yahweh, aking ding lilimutin ang iyong mga anak. Ito ay parusa ni Yahweh sa pari, katulad ng parusa niya kay Eli o kay Eli at sa kanyang mga anak, kung saan hindi natutuloy ang pagkapari sa kanyang mga anak at mga inapo o descendants. Sila ay mamamatay at hindi na magtutuloy ang pagkapari sa kanila. Hindi nito sinasabi na mawawala na ang priesthood sa Israel. Ang sinasabi dito bilang judgment, hindi natutuloy ang priesthood sa mga descendants ng paring ito, katulad ng nangyari kay Eli o doon sa bahay nila. At ito ang pinakasentro ng ating teksto, na ang inatasang maggabay, magturo, mangalaga at magpahayag ng salita ng Diyos sa kanyang bayan ay tinawag na maging tapat sa kanyang tungkulin at tinawag na maging tapat sa kanyang tungkulin at magsilbing mga pastol sa mga tupa ng Diyos. Pero ano bang klaseng mga pastor ang makikita natin sa panahon ngayon, sa ating panahon at sa maraming sa buong history ng church? Mga pastor na sa kanila nakasentro ang buong ministeryo. Mga gantong pastor ay kadalasang nagsasabi ng kung anong-anong kalokohan at pangako ng pagyaman. Mga nagsasabing kaya hindi natutupad ang prayers nyo kasi kulang kayo sa faith. At hindi nagtatanim ng seed of faith. Yun ay pagbibigay ng pera sa church. Mga pastor na nagtuturo ng kung ano-anong kabalbalan patungkol sa Holy Spirit na pag sinaniban nito ay parang sinapian ng Espiritu na siguradong hindi banal. Mga nagsasabing sila daw ang appointed Son of God at mayroon ding nagsasabing sila ang kinatawan ni Kristo sa mundo at head ng iglesia na nagtuturo na ang kaligtasan ay nangangailangan ng karagdagang mabuting gawa ng tao bilang dagdag sa biyaya ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni James na huwag maging guro ang marami sa atin dahil hahatulan tayo ng mas mahigpit. Ang pagpapastor, katulad ng sinabi ni Pablo, ay isang tunay na marangal na tungkulin. Subalit mabigat ang responsibilidad na ipinagkaloob dito. Siya ay dapat pinanghahawakan ang tamang doktrina at walang kapintasan, tested and examined ang kanyang buhay. Kaya ayon kay Pablo, huwag ipatong na madalian ang iyong mga kamay sa kanino man. Dahil kahit na ang tao ay naghahangad ng tungkulin ng pagkapastor, hindi madaling makikita ang motibo nito. Ngunit sa sapat na panahon, sa paglilingkod at pag-examine, at ganun din sa wisdom ng banal na Espiritu, lalabas at lalabas ito. Parang sa pagluluto, kadalasan sa tagal ng pagpapakulo at paghahalo ng mga sahog, sa amoy pa lamang malalaman mo na masarap ang pagkain. Ganoon din ang mga pastol ng iglesia o sa kung anumang ministeryo. Kung ang sentro nito ay ang kanyang sarili, malaki ang chance na may maling lalabas kung hindi man sa doktrina ay sa pananampalataya at sa buhay. Lalabas ang kanyang maling katuruan o kaya sa kanyang huwad na pamumuhay. Ang naalala ko dito si Count Nicholas Zinzendorf. Sinabi niya, preach the gospel, die and be forgotten. Pero sa ngayon, ang mga nakikita nating pastor, imbes na ituro ang mga tao kay Kristo, imbes na preach Christ and Him crucified, ang nangyayari ay nakatutok sa sarili. Ang kanilang kasikatan, ang kanilang mga nagawa, ang laki ng kanilang iglesia, o dami ng kanilang mga disipulo, imbes na kay Kristo na ating ulo, ating head. Tandaan din natin na hindi ang ating pastor ang dapat nating sundan. Totoo na isang kaloob ang Diyos sa kanyang iglesia, ang mga pastol at guro.
Subalit hindi sila ang authority ng ating pananampalataya. Sila ay mga under-shepherds ng ating great shepherd. Ang authority ng mga pastor, ng ating mga elders, ay sa pagmiministeryo or ministerial at pagsisilbi or in service at hindi sa paghahari or lordship. At ito ay nakabase lamang sa salita ng Diyos. Kung kaya kay Kristo lamang tayo tumingin, sa Kanya tayong matuto at magtiwala. Si Kristo na siyang perpektong pari, na sa pamagitan niya tayo ay nagkaroon ng tunay na kaalaman. Kaalaman ng Diyos sapagkat siya mismo, ayon sa Hebreo, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. Siya ang ating katuwiran at dahilan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Walang ibang dahilan kundi para siya ay pasalamatan at papurihan. Kaya ang utos ni Pablo, maging tulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Ang ating pagsunod sa mga pastor at mga elders ay dapat ayon lamang sa kanilang pagsunod kay Kristo. We follow them, we imitate them as much as they follow Christ. Hindi ang kanilang kagalingan, hindi ang kanilang pagiging yung mga special, yung mga abilities nila or gifts nila, kundi kung paano nila ipinapakita si Kristo sa kanilang buhay. Si Kristo lamang ang ating dapat pagtuunan. Subalit makikita natin sa Israel na sila, ang mga Israelita, hindi sa Diyos nakatutok. Sila ay sumunod at gumaya sa pagkamakasalanan ng pari. Nakita natin yung epekto nito, di ba? No, dito sa verse 4 to 6, na sila yung dahil sa kanilang ginagawa, sa kanilang hindi pagturo ng salita ng Diyos at hindi pag-i-introduce sa kanila ng knowledge of God and their relationship with Him. Nakita natin sa verse 1 to 3, ito yung estado nila, ito yung situation nila. Ngayon pagdating sa verse 7 to 10, makita natin na dahil yung further na effect ng mga ginagawa ng pari, kung bakit labis-labis ang kanilang pagkamakasalanan. Dahil ayon dito sa verse 7, itinakwil niya dahil sa mga pari, itinakwil niya ang kaalaman at nilimot ang kautusan ng Diyos. So makikita natin malaki ang epekto ng leadership or ng pastor at mga elders sa ating church o sa mga miyembro ng isang iglesia. At ngayon sa verse 7 to 10, makikita natin na kung paanong namuhay ang pari, ganoon din ang bayan ng Israel. Sabi ni Yahweh sa verse 7, habang lalo silang dumarami o sumasagana, specifically, yung minimension na dito ay ang mga priest or ang priesthood, lalong nagkakasala laban sa akin. Pinapahayag ni Yahweh na ang priesthood sa Israel ay yumayaman at sumasagana ang buhay at paratang nila o paratang ng Diyos sa kanila, lalo silang nagkakasala laban sa akin. Makikita dito ang idolatry ng mga pare na patuloy na naghahangad at sumasamba sa kayamanan. Para bigyang din ito, sabi ni Yahweh, ipinagpalit nila ang kanilang kaluwalhatian sa kahihiyan. Kung saan ayon kay Isaiah, si Yahweh ay kanilang kaluwalhatian, that God is their glory. Sa parehong paraan, si Yahweh ay parehong pahayag sa mga may parehong pahayag sa mga taga-Juda. Sabi niya ni Jeremiah, nagpalit ba ang isang bansa ng mga Diyos, bagaman sila hindi mga Diyos? Ngunit pinagpalit ng bayan ko ang kanilang kaluwalhatian sa hindi pinakikinabangan. At ito ang ibig sabihin ng verse 7 ng mga pari kung saan si Yahweh ang kanilang portion, pinili nila ang mga Diyos-Diyosan imbes na ang tunay na Diyos ng sanlibutan. Katulad ng pahayag ni Pablo sa Romans 1 verse 23, pinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na
nasisira. Ang kanilang labis na pagsagana, ang prosperity ng mga pare sa Israel ay nagmula sa mga handog ng mga taga-Israel. Sabi sa verse 8, sila ay kumakain sa handog, pangkasalanan ng aking bayan. Mga sin offerings ang ibig sabihin dito. Pinapakita nito ang mga pagkain na o kaloob ng mga Israelita sa kanilang Diyos-Diyosan, ng mga golden calf na nandun sa Dan at saka sa Bethel, na sinabi ni Jeroboam I na ito ang inyong Diyos o ito ang iyong mga Diyos na nagligtas sa inyo mula sa Ehipto. At dito, kinukumpara sa paghahandog sa Juda, kung saan ang mga pare ay kukuha lamang ng bahagi sa mga handog. Ang mga pare ng Israel ay nabubuhay at sumasagana ang buhay mula sa mga sin offerings ng Israel. Nakatulad ng sinabi ni Yahweh, sila ay nagagala, nagnanasa at naghahangad sa mga kasalanan. Dahil sa mga ito, sila ay nabubuhay at yumayaman. Kumbaga, mas gusto ko nilang magkasala dahil nga pag nagkasala ang Israel, merong sin offerings, meron kaming makukuha. Yun ang yun ang ginagawa ng mga pare sa Israel. At ang kasalanan ito ay hindi lamang individual na paparusahan. Sabi sa verse 9, at magiging kung paano ang taong bayan, gayon ang pari. Paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga lakad at pagbabayarin ko sila sa kanilang mga gawa. Ang katotohanan ito ay hindi na bago sa mga pari dahil makikita natin sa Leviticus 4 verse 3, kapag ang pari na binuhusan ng langis ang nagkasala at nagbunga ng pagkakasala sa bayan, ay maghahandog siya sa Panginoon ng isang buyang toro na walang kapintasan bilang handog pangkasalanan dahil sa nagawa niyang kasalanan. Sa Israel, ang pari ay nagsisilbing representative o kinatawan ng buong bayan, kung kaya ang kanyang kasalanan ay nakaka-apekto sa buong bayan. Bilang resulta, sila ay kakain. Ayon sa ating passage, sila ay kakain, ngunit hindi mabubusog. Sila ay magiging tulad sa bayarang babae, ngunit hindi dadami. Ang mga ito ay parusa ni Yahweh sa parehong mga pare at Israelita. Ibig sabihin lamang nito na dahil sa kanilang kasalanan at gasa ng puso, sila lamang ay lalong lalala sa pagkamakasalanan. Katulad ng sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma sa verse 24, 26 at 28, bilang parusa, hinayaan sila ng Diyos sa karumihan upang lapastanganin ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Hinayaan sila ng Diyos sa mga mahalay na pagnanasa. Ipinagpalit ng kanilang mga babae ang likas na pakikipagtalik sa dilikas. At sa verse 28, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Ang lahat na ito ay nagpapakita lamang kung gaano kalala ang idolatry sa Israel, sa katakawan at sa pagkagahaman, sa pangalunya o sa adultery. Kaya bilang conclusion ni Hosea, ito ay dahil si Yahweh ay kanilang iniwan para sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Yung translation ng ng verse 10, yung humintong mainig sa Panginoon, literally, ibig sabihin nito, sila ay tumalikod or they followed other gods. They worship other gods. Ngayon makikita natin ang napakalaking epekto ng isang pastor sa mga tupa. Sa maling katuruan, ang tao din ay namumuhay sa kamalian. Dahil sa mga ito, sa mga huwad na guro, maraming tao, parehong tupa at kambing, ay ginagabayan patungo sa labis-labis na kasalanan at naghihikayat o kaya pinapabayaan sa kanyang kasalanan. Sila ay nagpapahayag ng mga Diyos-Diyosan na sumasalamin sa kanilang mga salanang puso na lalo lamang naghihimo or nag-encourage sa lalong pagkakasala. Mga nagbabaliwala sa kautusan ng Diyos
para ang mga tao ay makapabuhay kasama ang mga pastor na ito sa kanilang minamahal na kasalanang hindi mabitaw-bitawan. Bagaman ang kasalanan ng isa ay hindi kasalanan ng lahat, sa pagpababaya o pag-tolerate sa mga huwad na guro, ang mga miyembro ay guilty din sa kasalanan ito. Makikita natin sa Revelation 2, specifically sa church in Thyatira, hinayaan nila ang isang Jezebel na magturo ng sexual immorality, maghikayat ng sexual immorality and false teaching. Kung kaya meron ding condemnation ng Panginoon sa kanila. At ganoon din sa ating mga iglesia. Kung hahayaan natin ang maling katuruan na mag-prevail sa isang iglesia, tayo ay guilty sa kasalanan ito. Maliban dito, ang kasalanan ng isa ay mayroon ding epekto hindi lamang sa individual, kundi maging sa mga taong nakapaligid sa atin. At isa sa mga dahilan ng pag-umpisa ng reformasyon noong ika-16 na siglo, noong 16th century, ay dahil sa maling katuroan ng Romano Katoliko na tinatawag na indulhensya, kung saan ang tao ay maaaring magbayad upang ang mga kasalanan ay mapatawad na siyang galing sa mga merito daw ng mga santo at ni Maria. Sa katunayan, tinuturo din nito na pwede ding bayaran hindi lamang ang mga kasalanang gagawin mo in the future. Kumbaga, ito yung pang maling pay it forward eh. Bayaran ko na i-advance yung kasalanan ko in the future gamit ang indulhensya. Pero, para sa kanila, o tinuturo din nila, maaari din nilang bayaran ang mga kasalanan ng mga patay na para yung mga nasa purgatory ay mapunta sa langit. So dahil sa maling katuruan nito, nakita natin na lalong nag-suffer ang mga may hirap, yung mga walang pambayad ng indulhensya. Diba, anong gagawin ko? Wala akong pambayad, paano mapapatawad ang aking mga kasalanan? At sa makikita nila, alam din nila na araw-araw ding nadadagdagan ang kanilang kasalanan. So ngayon, nadadagdagan lalo ang kanilang condemnation. So nakaka-apekto, napakalaki ng epekto ng maling katuruan sa pamumuhay ng isang tao. Sa katunayan, ang gawain ito ay nagpondo sa pagpapagawa ng St. Peter's Basilica. Ito rin ang patuloy na nagpayaman hindi lamang sa Santo Papa, kundi sa mga obispo at mga pari nito. So by principle, ganoon ang ginawa ng mga pari sa Israel. Ginamit nito ang kasalanan ng tao upang sila ay makinabang dito. At marami ang sumunod, nalinlang, at nadala sa labis-labis na pagkakasala. Ang tawag ni Jesus sa mga huwad na guro ay mga bulag na taga-akay or blind leaders. Sabi niya, kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mauhulog sa hukay. Kung kaya si Kristo lamang ang ating dapat pagtuunan ng ating mga mata. Kung ang mga huwad na guro o kung sino mang makasalanang tao ang ating susundin at pagtitiwalaan, magiging katulad lamang tayo ng mga pari at ng Israel na hahayaan ng Diyos na malunod sa ating mga kasalanan. Subalit kung kay Kristo tayo tutuon, magtitiwala at mananampalataya, hindi lamang tayo tatanggap ng lahat ng espiritual na biyaya, tayo din ay kanyang babaguhin tungo sa kabanalan upang maging kasing kawangis ni Kristo Jesus. Na muli ay ang tunay na eksaktong larawan ng Diyos na banal at maluwalhati. Kay Kristo, sa halip na pagpanaw sa kasalanan, tayo ay maluluwalhatian at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Katulad ng Israel, tayong lahat ay guilty at dapat managot sa Diyos. Hindi lamang sa kasalanan ni Adam, kundi sa kasalanang ating dinadagdagan araw-araw. At kung ang pari sa Israel ay naggabay sa kanila patungo sa labis-labis na kasalanan, mayroong mas nakakahigit na at perpektong pari. Si Kristo Jesus, na ayon sa Hebreo, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa Kanya.
At nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabubuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa mga tuwid ay hindi sa sanlikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan upang ang mga tinawag ay tumanggap ng pangako na pamanang buhay na walang hanggan. Bilang exhortation sa atin at reminder, tumuon tayo kay Kristo. Tumuon lamang sa Kanya at tumulad sa mga tao at tagabay na nakatuon din kay Kristo at nabubuhay ayon lamang sa Kanyang salita. At sa kung sino man ang hindi pa nananampalataya sa Kanya, ikaw ay tinatawag ng ating Panginoon na sa Kanya lamang magtiwala. Hindi sa ating sarili o hindi sa kung sino mang mga figures o mga sikat na tagapagturo, kundi sa Kanya lamang. At sa Kanya, makakatanggap tayo hindi lang ng mga biyayang spiritual, kundi ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, Diyos na matuwid, kami ay lumalapit sa iyo at patuloy na humihingi ng kapatawaran sa aming kasalanan na araw-araw naming dinaragdagan. Kami ay mga maihinang nilalang na kung hahayaan sa aming sarili, ay lalo lamang kaming magmamahal sa aming kasalanan. Kaya Panginoon, katulad ng pagtawag mo sa Israel, kami ay nagpapasalamat sa iyong salita kung saan ipinahayag mo sa amin ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa araw na ito, sa aming pagkarinig ng mabuting balita, naway ito ang maging aming motivation na umuhay ng matuwid dahil kami nakatanggap ng isang biyaya na hindi kami karapat-dapat. At bilang pasasalamat sa biyayang ito, kami mamuhay na may papuri at pasalamat sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay. Sa haharapin naming buong linggo, alam namin kami ay haharap sa mga karagdagang temptasyon. Naway sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, bigyan mo kami ng kalakasan na tumalikod dito. Kalakasan na tumuon sa iyong biyaya, sa iyong pangako ng buhay na walang hanggan, sa pangako ng glorification, pangako ng kaluwalhatian. Na tandaan namin na ang buhay namin dito ay sandali lang, kami ay dumadaan bilang mga pilgrims at ang aming panghabang buhay na tirahan ay sa iyong presensya. Kaya Panginoon, ngaway kami ay iyong gabayan sa lahat ng aming gawain. Huwag tumingin sa kung sino man, sa halip ay tumuon lamang sa aming perpektong pari na walang ibang ginagawa kundi para sa aming kabutihan at sa iyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon, lahat ng ito inaangat namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. At bilang tugon sa ating narinig, tayo po ay tumayo bilang para sa ating awit ng pagtatalaga. Ating pong aawitin ng Safely Through Another Week, stanzas 1, 2, and 4 na may kita din natin sa ating Psalter Hymnal number 320.
At sa ating pansamantalang paghiwalay at pag-alis natin sa bahay sambahan na ito, sama-sama sa assembly na ito, at pagtungo muli natin dito sa pakikibaka natin dito sa sanlibutan, ay tayo makikibaka na naman sa kasalanan at anuman mga karanasan na ipararano sa atin ng ating Panginoon. Tulad ng narinig natin kaninang sa sermon, ay hindi natin kakayanin labanan ng sanlibutan. Tayo pa rin ay nararapat na tumingin sa ating Panginoon na pinagmumula ng ating saklolo na siya magkakalob sa atin ng lakas upang makatawid na naman tayo sa panibagong araw ng Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, tanggapin ninyo ang basbas ng ating Panginoon. Gustusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo sumagana sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Sandali muna po tayo po at mga announcements po na